Alright? Wala tayong mic ngayon. So, pero nonetheless, at least malakas naman ang boses ko. Isang blessing sa akin ni Lord. Yes, so good morning. Or for the sake na dahil sabi ni Lola, gumamit daw ako ng German. Guten Tag. Okay. Sam, please take note. Nag-German na ako. Para kay Lola. Hindi, joke lang yan. Okay, so yes, good morning and welcome to our Sunday service. Glad na at least nakarating tayo kahit na medyo magulo yung past few days of the week, di ba? So, it is of course another blessing from the Lord. Before we begin, as always, let us pray. Father in heaven, we thank you for another day, this new day of praise and worship, and another day of getting to know your living word. We thank you, Father, for we know that once again, the Holy Spirit is here with us, giving us the knowledge and the understanding so that we may fully understand the truth of your living word. Father, we thank you for your promises of protection and provisions all throughout, first the typhoon and what came after it. We thank you, Father, for we know that you will continue to bless us and to provide all that we need for the upcoming days. And we thank you for providing everything that we had made use of so far. We thank you, Father, for your goodness and your grace, and we thank you for all of the truth that we find in your living word. We love you, Father, we honor you, and we praise you always. In Jesus' name, amen. Okay, so, dahil tayo ay hindi tayo makakapag-make use ng ating projector, maganda sana is dito na natin makikita yung importance ng pagdadala ng ating Bible para madali nating napapollow yung ating mga scripture reading. So, if in case, let's say tayo ay walang Bible na madala dahil wala talagang Bible sa bahay, the church naman can assist with that. Sabihin nyo lang if you need one. Sa mga may mga Bible naman, dalhin natin. Kasi ito naman ang reason kung bakit natin pupunta tayo dito, diba? We study the Word para matutunan natin kung ano kailangan natin malaman. So, yes, diba, for life goes on naman kahit na tayo ay brown out. Actually, para sa atin dito sa Andrea, medyo for the past few, diba, ang dami na nating naririnig na reason kung bakit medyo natatagalan ang pagbabalik ng So yeah, actually, hindi natin madi-discount na baka maaaring totoo nga yung mga sinasabi nilang balita kung bakit na-delay ang kuryente sa atin, and thus baka according sa mga sabi-sabi ay baka matagalan daw. Pero tayo ay mga Christians, wag na i-discount na kung ano man ang sabihin ng tao, hindi ba gagana ang miracle sa buhay natin? Diba sinasabi nila na ay dahil may nawawalang part, most likely baka sa gantong araw pa o sa gantong araw pa tayong magkakakuryente. Hindi na ba gumagana ang miracle ngayon? Diba? Yun ang tanong. So, hindi ba magagawa ni Lord dyan na yung parte na kailangan na darating pa daw sa gantong araw ay dumating na mas maaga? Diba? Kaya nga, wag tayong agad-agad nagpapadala sa Tandaan natin na miracles can always happen, pero just like sa promises ni Lord, ang miracles ay nangyayari lang if we have faith. Diba? So let us have faith naman na wag tayo agad-agad magpapadala na ay nakaw, ito na sinabi na ng mga tao na sa gantong araw makakakuryente. Diba? Eh dahil doon tayo may faith, baka yun nga ang mangyari or mas matindi pa, diba? Let's have faith na the Lord can still perform miracles to this day. Diba? So, ako talagang like kung dinaanan sa sarili ko despite ko na marinig ko, hindi, makakakuryente na ngayon. Oh, siya, nagkaroon ng mga times na dineclare ko ng dineclare yon pero hindi pa rin naman nagkakuryente. Okay, sige fine, magkakakuryente pa rin, di ba? Yun na lang ang pwede mag-sustain sa atin kaysa sabihin natin na, dito pa sa day na ito magkakaroon, di ba? Pero negative. Let's not accept yung negative report kasi tandaan natin na miracles still happen, di ba? So, kahit sa mga simple bagay na katulad nito, a miracle can still occur, di ba? So anyway, at least dahil nasabi ko na yun, and it is still connected naman sa ating lesson for today. Let us open our Bibles and let's go to the book of Job. So, punta tayo sa Job 1 and let's go to verse 21. Okay, so Job 1:21. Yes, sige. So, babasahin ko na dahil nandito na ako. You can just follow along dyan sa Bible niyo. So, according to Job 1 verse 21,
He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. So, sino nagsasalita dito? Actually, malaki yung chance na baka narinig niyo na tong verse na to. Bakit ba sabi ko malaki yung chance? Ito yung isa sa mga madalas na nakikita nating verse, lalo na kapag merong pag pinagpe-pray ang isang mahal sa buhay na namatay na, kunyari uma-attend tayo sa mga di ba? Sa mga libing, madalas ito yung binabasa ng mga preacher. So, malaki yung chance na baka narinig niyo na to. Ito ay si Job ang nagsasalita dito. Kasi, kung tayo naman ay familiar sa story ni Job, ito na yung time na, ayan na nga, pinul force na siya ng banat ni Satan. So, namatay yung mga anak niya, lahat ng mga ari-arian niya ay nawala, di ba? So, ito pang hindi pa nga to yung part na nagkaroon siya ng sakit sa balat eh. So, wala pa, doon pa lang sa niya, mga anak niya. Oh, yun nga, 'di ba? So, just to give a background nito, ito na nga yung, 'di ba, sa start ng story ni Job, si Satan ay of course in-approach si Lord at sinabi niya na parang totoo ba talaga na atong mga tao mo ay wini-worship ka talaga out of pagmamahal lang nila sa iyo, 'di ba? Tapos ang ginamit na example dito ni Satan ay for si Job. Tingnan mo to si Job na binigyan mo siya ng lahat ng blessings, 'di ba? Marami siyang anak, marami siyang first earthly possessions kasi mayaman si Job, 'di ba? Pero ang sinabi ni Satan na tingnan mo, kapag kunyari lahat 'yan nawala yan, siguradong isusumpa ka na niyan ni Job. 'Di ba? Sinabi ni Lord na ito yung dito yung medyo nagkakaroon ng away yung mga Christians minsan dito eh. Na sinabi kasi ni Lord na sige, tingnan mo, makikita mo na kahit mawala ang mga lahat ng yan kay Job, hindi pa rin yan mangyayari. So, parang yung ibang tao, parang umaano sa point dito na, okay, so ibig sabihin, talagang si Lord, talagang inano niya lang si di ba? Tandaan natin na hindi pa nagsisimula ang challenge na to ni Satan, alam na ni Lord kung ano yung mangyayari. So, and of course, pag tinignan naman natin dito, si Satan ay talagang siya lang ang gumawa ng lahat ng masama dyan. Diba? Satan ang lahat ng gumawa ng masama kay Job, and even then, nandun pa rin ang protection ni Lord kasi hindi hinahayaan ni Lord na may mangyaring masama kay Job mismo, na mamatay siya. So, tandaan natin, and pag binasa natin, ang buong book ng Job, ito kasi minsan, ang Job ang isa sa mga more na misunderstood na books, na nakita natin dito na parang ito naman si Job ay wala naman siyang mga kasalanan, napaka-righteous ni Job. So, bakit hinayaan ni Lord na gawin ni Satan to, 'di ba? Yun, sinabi ko na ngayon unang-una, alam naman ni Lord kung ano yung mangyayari in the end, 'di ba? Alam niya kung ano yung magiging takbo ng lahat ng events bago pa mangyari. And pangalawa, tandaan natin na in the end, makita natin dito na si Job si Job ay katulad lang nating mga tao, 'di ba? Parang kasi pag binasa natin in the end, si Job mismo ay talagang, kung masasabi natin na, diba siyempre ama sa langit natin ang ating Job, ay sinermonan din si Job. Kasi parang nandiyan na rin yung si Job na, pumasok na rin sa isip ni Job na ito, ang dami ko naman mga Parang in the end, lumabas din talaga na parang inisip niya na talaga bang kailangan nangyari sa akin to? Parang ganito naman ako, diba? Parang siniserve naman kita lagi, Lord. Biglang ayan. Pinagsabihan siya ni Lord at kinorek siya at doon nakita niya na talagang hindi siya kasing taas ng niya. So, si Job ay katulad lang natin. Iniisip natin na nandito tayo pero sa totoo, nandito pa lang pala talaga tayo. Diba? So, pwede tayo devote ng isang buong lesson sa story lang ni Job. Pero, of course, let's just focus dito sa isang verse. We can, of course, talk about it another time. Kasi ang dami nating mapipick up dito sa book ni Job kasi yun nga, misunderstood siya na book. So doon nga, diba sa verse 21, doon nga natin nakita yung verse na yon na the Lord gave me what I had and the Lord has taken it away. Diba si Job? Kasi nga, yun, namatay na yung namatay na yung mga anak niya, lahat ng anak niya namatay, nawala lahat ng mga possessions niya. Naghirap siya in the span of isang araw lang. Diba? So, yun ang lumabas sa kanya. Ngayon, ginagamit to ng mga ibang para sa maling interpretation ng word. Kasi sinasabi dito, kasi diba si Job mismo nagsabi, the Lord has taken it away. So sinasabi nila na kapag meron tayong nawala, yung pinaka-probable dito yung, kunyari may namatay tayo na mahal sa buhay. Parang, ang pagkakaintindi lagi sa verse na to ay si Lord din ang kumukuha. Pero yun nga unang-una,
nandito bumabagsak yung pag gano'n ang pagkakaintindi natin sa verse na to, doon na bumabagsak yung madalas na pagkakamali ng mga tao, kahit ang mga pagkakamali ng maraming Kristiyano din, na mabasa ang isang verse, okay, yun na yung ibig sabihin nun. Maraming verse gano'n, na yun lang verse mismo na yun, na-explain niya na yung sarili niya. Meron nun. Pero, tandaan natin na maraming verse sa Bible ay sinusuportahan ng iba pang verse sa Bible. Diba? Kasi nga, sinabi na nga natin before, na dahil ang salita ng Diyos ay ang highest authority, kung gusto nating tingnan kung totoo ang sinasabi ng isang verse, yung Bible lang din ang gagamitin natin. Diba? So, in this case, nagkakamali. Sinasabi nila natin, ito ang nagpapakita na ang ating Diyos ay siya, nagbibigay ng buhay, siya din ang kumukuha pag oras na natin. Diba? Parang, ano yun kapag tumingin tayo sa ibang verse, makikita agad natin na mali ang pagkakaintindi na yon. For example, ito, isang sikat na verse. Pumunta tayo sa Book of John. Pumunta tayo sa John 10, verse 10. Diba? Sa John 10:10, sa NLT version, ang pagkakasulat doon, the thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Yung verse pa lang na yon, mali kinakalaban na agad yung interpretation na yon ng isa pang verse dun sa Job 121, di ba? Sabi dun sa Job 121, ang Diyos natin ang kumukuha din, di ba? Ibig sabihin, siya din ang bumabawi ng buhay. Pero sabi dito ni Jesus sa John 10:10, na ang gumagawa daw nun ay, of course, the thief, di ba? Yung magnanakaw. Sino ba yung magnanakaw na yon? Si Satan, di ba? So, si Satan ang gumagawa nun. Tapos anong ginagawa ng ating Diyos, di ba? My purpose is to give them a rich and satisfying life. So, di ba parang suddenly, contradiction na. Sabi ng Diyos dito sa John 10:10, siya nagbibigay ng buhay. Pero sabi naman dito sa Job 121, siya yung kumukuha ng buhay. Di wala na, may gulo na. Tandaan natin na ginawa ang Bible natin para walang contradiction to. Kumbaga, kung ano sinasabi dito sa isa, hindi ko kontrahin ng lahat ng verses. Diba? Yun ang pagkakaiba nga ng ating Bible sa lahat ng mga scripture na ginagamit ng ibang religion. Ang mga nila ay nakikitaan talaga ng mga contradiction. Sinabi dito sa isang verse ganito. Pero kontra naman yung isang verse dito sa somewhere else. Ang Bible hindi ganon. So ibig sabihin, ano lang yun? Pwede tayong bumagsak na dalawa lang ang pagpipilian natin doon. Either talagang nagkamali si Lord or mali lang ang pagkakaintindi ng tao. Obviously, hindi pwede yung una, diba? Kasi hindi natin pwedeng tanggapin na nagkakamali ang Diyos, diba? Hindi siya pwedeng maging Diyos kung siya ay may capacity na magkamali. Diba? So, automatic, wala na yung option 1. So, doon na tayo babagsak sa option 2. Nagkamali ang tao doon. So, bakit nagkakamali? Mandi-discuss din naman natin yan. Nasa Bible din naman kung bakit nagkakamali ang interpretation sa Bible. So, alam na natin na ang binibigay sa atin na first ng ating Ama sa Langit ay life, buhay, diba? So, actually, maintindihan na natin doon. Kasi pag binalikan natin yun, sino ba yung nagsasalita? Si Job. Diba? And makikita natin kapag pumunta tayo sa Book of Numbers, pumunta tayo sa Numbers. So, according sa Numbers 23:19, ito, first, sikat na verse, diba? Sinasabi dyan na 23:19, God is not a man, so He does not lie. He is not human, so He does not change His mind. Has He ever spoken and failed to act? Has He ever promised and not carried it through? Diba? Totoo naman. So, ano yung sinasabi ng verse na to, diba? Parang ang ating Diyos ay hindi katulad ng tao na magbabago ang isip niya. Kasi, kung ang interpretation natin ay, of course, tama yung sinabi sa Job, tama din yung sinabi dun sa John, ibig sabihin, nandun na yung point na nagbabago ang isip ng ating Diyos. Hindi nga pwede. Sinabi din, may isa pang verse sa Bible, Numbers 23:19, na sinasabi na hindi siya nagbabago ang isip. Ang tao, kayang magbago ang isip dahil, of course, talagang meron tayong imperfection Ang physical part natin ay imperfect. Diba? Pero, ang ating Diyos ay hindi nagbabago ang isip. Kasi, alam niya naman kung ano mangyayari sa future Kaya kung ano sabihin niya, alam niya na automatic, kaya ko itong panindigan kasi ito magsastand for all time. Alam niya na kung ano mangyayari sa future, alam niya nangyayari sa since the beginning of time, di ba? Dahil nasa labas nga siya ng time So dahil alam niya ang mangyayari bago pa ito mangyari, naturally, hindi niya na kailangan magbago ng isip dahil alam niya na lahat ng circumstances di ba? So, wala nang use ang pagbabago ng isip sa isang Diyos. Kaya nga, the Lord cannot of course change His mind. Diba? He does not change His mind talaga. So, kaya, doon talaga natin makikita na
Mali ang interpretation ng verse na to. Actually, doon din mismo sa Job, makikita natin na maling interpretation. Kasi si Job ang nagsabi nun. Ngayon, pag binasa natin ng Book of Job, kasi nasa chapter 1 pa lang yon. So, pag binasa natin yan, magkakaroon pa ng event dyan na, ayun, kinausap siya ng asawa niya, binisita siya ng mga kaibigan niya, and then finally, si Lord na mismo kumausap kay Job. Doon na sa part na yon, kasi nag-uusap pa lang sila ng mga kaibigan ni Job, nandun pa parang pa sila medyo may debate pa kung bakit ba talaga nangyari to sa kaibigan nating si Job. 'Di ba? Nangyari ba to dahil sinasabi ng mga kaibigan niya na may kasalanan ka kaya ginawa talaga sa ito ni Lord. Kaya ang gawin mo na lang ay parang humingi ka na lang ng tawad. Yun. Marami silang mga mga theory kung bakit nangyari kay Job 'yon. Pero finally, ayun na, yung complete answer nanggaling din mismo kay Lord. Maano nga natin dito na kapag bumalik tayo sa Job, this time, tatalon tayo sa medyo malapit na sa dulo. Balik lang ako sa Job. Actually, sa 38 ang punta natin. So, ayun. So, pag pumunta tayo sa Job 38, ito, sa verse 1 and 2, sinasabi dyan, Then the Lord answered Job from the whirlwind. Ito yung unang pasok na si Lord na mismo yung nagsasalita. Ano yung unang-unang sinabi ni Lord kay Job? Who is this that questions my wisdom with such ignorant words? Diba? Talagang tinawag. Diba? Tinawag kay Job ay isang ignoranting tao. Diba? Pero makikita natin, pag pinasa natin ng by human standard, si Job ay hindi ignorante. Talagang ang dami niyang alam tungkol sa righteousness, tungkol sa faith. Kaya nga in the first place, nangyari na itong lahat ng mga bagay na to, ay hindi naman makita natin na hindi siya nag-give in dun sa sinabi ng asawa niya na sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na. Hindi niya ginawa yun kasi, paano? Hindi natin, by human standards, hindi naman natin sabihin na si Job ay wala, ganun lang sa faith niya. Diba? And yet, sinabi ni Lord dito, who is this that questions my wisdom with such ignorant words? Ang mga sumunod na part doon, nagbigay si Lord ng mga napakaraming examples ng mga bagay na nagawa niya na hindi naman kayang gawin ng tao. Diba? Para mapakita lang talaga yung display ng layo ng kakayahan ng ating Diyos compared sa kakayahan ng tao. Actually, yung same din, pag tumalon tayo sa verse 40, nagbigay si Lord kasi ng mga examples. Sa verse 40, tumuloy din doon. Sabi, Then the Lord said to Job, sa verse 41 to 2, Then the Lord said to Job, Do you still want to argue with the Almighty? You are God's critic, but do you have the answers? Diba? Parang nakakamatch sa karamihan ng mga tao ngayon. Ano yung nangyari doon? Sa verse 3 to 5, sinabi ni Job, Then Job replied to the Lord, I am nothing. How could I ever find the answers? I will cover my mouth with my hand. I have said too much already. I have nothing more to say. Mo? Parang in the end, si Job mismo umano. Kasi na-realize niya na meron siya talaga siyang mga nasabi na mali mismo. Kaya nga, anuhin natin doon Yung verse na yon sa Job 1:21, makita natin na, una, nanggaling kay Job yon. So, hindi talaga yon ang winil ni Lord. Kasi nga, dito makita natin dito na parang inamin mismo ni Job na may mga nasabi siya na mali talaga. Akala niya tama, pero mali. Kaya sinabi niya, I will cover my mouth with my hand. I have said too much already. I have nothing else to say. Diba? Nanahimik na siya. Nakinig na siya kay Lord. In-explain ni Lord. Yan. Pinakita ni Lord. Nagbigay si Lord ng mga examples ng kapangyarihan niya. And doon niya, of course, parang doon natin natutunan, along with the rest of the Bible, natutunan natin na mali ang sinabi ni Job doon na si Lord mismo ang bumawi ng buhay ng mga anak niya. Diba? Kasi, yun nga Diba? Parang nagko-contradict talaga Yun, sa binasa natin na verse, diba? Sa John 10:10. Contradiction na siya. So, pag kunyari pumunta tayo din sa Deuteronomy. Okay. So, sa Deuteronomy, ito, ilang beses na rin natin nabasa to. If we go to chapter 30 and we go to verse 19, ano sinasabi doon? Sabi sa verse 19, Today, I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, so that you and your descendants might live. Diba? Ano yung sinasabi dito? Ito na yung nagiging key. So, ibig sabihin, iba ang iba ang tinuturo ng Bible na interpretation ng ano ba nangyayari sa buhay ng tao at saka paano ba namamatay yung tao. Unang-una, pinakita nga of course sa John 10:10 na si Satan ang responsible sa death. Diba? Ang ating Diyos ay nagbibigay ng buhay and of course si Satan ang kumukuha.
ang of course, pumipilit talaga na tanggalin ang buhay na yon, di ba? Kaya nga siya, isa sa mga trabaho niya ay to kill. So, yun ang ginagawa ni Satan. Diba? Actually, matututusin natin, pag bumalik ulit tayo sa beginning ng Bible natin, sa Genesis, wala naman tayong makikita doon na kasama sa creation ay may pinatay si Lord. Diba? So, doon pala makikita natin na ang ginagawa talaga ni Lord ay giving life. Diba? Nagbigay siya, kinreate niya yung buong planeta, nagbigay siya ng buhay sa mga plants, nagbigay siya ng buhay sa lahat ng hayop, and of course, nagbigay siya ng buhay sa tao mismo. Diba? So, laging giving life. Confirm talaga ang John 10:10. So, and confirm din ang ginagawa ni Satan, both sa Genesis as kinumpare mo sa John 10:10. Diba? He comes to steal, kill, and destroy. Amen. So, yun nga. Diba? Sa Deuteronomy, ang nagsasalita dito ay si Moses. Natatapos na kasi matatapos na ang time ng leadership ni Moses dito, ipapasa niya na kay Joshua. So, parang kumbaga bago niya tapusin at finally i-pass down na ang leadership position kay Joshua, ito ang sinabi niya. Of course, this is inspired by the Lord. Diba? Sinabi niya na you choose life. Diba? So that you and your descendants might live. Amen. Diba? So, si Moses ang nagsabi, just like in the same way na kanina, si Job ang nagsasalita. Pero of course, ito ay inspired by the Lord. Bakit? Kasi supported siya by other verses ng Bible. Ganun naman natin makikita eh. Ang sinabi ba dito ng isang tao dito sa Bible ay talagang nanggaling kay Lord o nanggaling lang sa pag-iisip niya? Pag sinuport ng other verses ng Bible, makita natin na galing kay Lord talaga yan. Diba? So, ganun lang naman natin diba? Kung tutusin, diba, sinasabi nila, ang hirap intindihin ng Bible. Hindi. Mahirap lang intindihin sa kanila kasi hindi pa nila sinusubukan. And of course, kung sumusubukan, you get the Holy Spirit, diba? Sa buhay mo. Yun ang kailangan natin dun eh. So, ano pa yung sinasabi? So, yan, nakita na natin sa na meron tayong, of course, capacity to choose life. Diba? Yun nga talaga ang gusto niya eh. Diba, sabi nga talaga dito, meron choice. Ano pa pipiliin mo, kamatayan o buhay? Naturally, piliin mo ang buhay. Amen. Diba? So, marami din tayong makikita ano pa doon. Of course, ito, isa pang popular na Let's go to Proverbs. Nanggaling sa pinakamatalinong imperfect na tao. So, kasi of course, mas matalino pa dyan si Jesus, pero Jesus naman ay perfect na tao nang siya ay bumaba dito. So, sa Proverbs 18, di ba? Ito, ilang beses na rin natin nabasa. Sa Proverbs 18:21, ano sinasabi nun? The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Or, of course, sa ibang version, di ba? Parang, they will reap the fruit. Di ba? So, yun nga, diba, the tongue can bring death or life. Diba, ito natin makikita, diba, na just like in the same way na sinasabi din ng Bible na we declare the word. Kasi talagang yan ay buhay nga na salita eh. Kung ano yung sinasabi niyan, it will of course come to pass. Diba? So, kaya nga, sinasabi din dito sa Bible na the tongue can bring death or life. Kung ang lumalabas sa bibig mo ay, of course, things of death na parang puro negative, puro tungkol sa kamatayan, expect na yan ay mangyayari sa'yo din mismo. Kaya nga, it's parang hindi na nga kagulat-gulat na kahit ang mga tao ang mga secular na mga tao, diba? Sinasabi nga nila na merong power ang positive thinking, ang positive speech, diba? Kahit na hindi sila Christians, na-recognize sila kasi totoo to eh. Kapag ito ang lumalabas na sa bibig mo ay puro negative, huwag kang magugulat kung yun ang lagi nangyayari sa'yo, diba? Diba? Parang pinakamadalas natin nakikita yan sa pag mag-observe siguro, meron tayong kilala na tao na lagi sinasabi, ay nako, wala na naman akong pera. Tingnan mo, sila lagi, wala talaga silang pera. Diba? Ano magagawa? Pero ang pagkaka-interpret nila nito ay dahil may naano ka? Wala naman akong iniisip in particular. Ako, may kilala din ako ibang tao. Pero, hindi, pero diba nakikita natin na it's true really, diba, nakakatawa kasi nakikita natin. Diba, ako kahit ako na-experience ko na rin yun, yung mga times na sinasabi ko na, bayan, lagi na lang akong walang pera, yun talaga yung times na wala talaga akong pera. Diba? Napakaganda ng story ng buhay. Ano nangyari itong parang no? Diba? Yun nga diba doon natin makikita yung So, gagano na, nadami pa lang. oo, diba? Kaya nga totoo nga yung sinasabi ng Proverbs 19:21, the tongue can bring death or life, and those who love to talk will reap the consequences. Actually, kapag umatras tayo ng konti sa Proverbs 18, ito na rin to meron din isa pang factor Kapag pumunta tayo sa verse 14, ang sinasabi naman doon, the human spirit can endure a sick body. Ito nga yung will natin Diba? But who can bear a crushed spirit? Diba?
parang depending on yung word na ginamit, of course depending on version, yung human spirit is also your will eh. Diba? Kumbaga, yan yung ano ba ang iba pang word nun sa Tagalog? Yung will, to live, will to, yung kagustuhan, yan, yung desire mo, yon, diba? So, yan yung, kumbaga sinasabi dito na kaya, of course, na ma-endure. Ano ibig sabihin? Hindi lang yung sick body ang inaano natin dito eh. Sa NLD kasi, the human spirit can endure a sick body, but who can bear a crushed spirit? Basically, inaano talaga dito na talagang ang will natin alone ay enough para talagang ibangon natin ang sarili natin from kung ano mang negative ang umano sa buhay natin. Diba? Kasi, naturally, kung ikaw ang will mo ay talagang choosing life, ang ano yung susunod na magiging dyan, dahil yun ang lagi mong yun din ang laging lumalabas sa bibig mo. And thus, talagang yan yung nagka-come to pass, diba? Talagang nangyayari. So, let us of course never forget na, yun nga, unang-una, natutunan natin na talagang i-put natin things in order na iisa lang ang nagbibigay ng buhay, iisa lang din, of course, ibang naman ang kumukuha niyan. Diba? Of course, sa ating Ama sa Langit, si Jesus, ay siya ang nagbibigay ng buhay. So, wag natin kakalimutan na automatic, cut na yon. Hindi na sa kanya yung isa pang yung kabaliktaran, yung pagkuha. Diba? Si Satan na ang gumagawa nun. So, wag na natin gayahin ang, of course, mga ibang paniniwala na ang Diyos nila ay pwedeng maging mabuti at pwede ring maging masama sa kanila. Of course, sa atin, ang ating Diyos ay laging mabuti. Kasi meron tayong kalaban na gumagawa ng masama sa atin. Amen. Diba? At of course, wag na rin tayo magpapadala doon sa paniniwala ng kahit ng mga ibang Kristiyano, paniniwala na rin nila to, na ang lakas ng ating Diyos at ang lakas ni Satanas ay equal. Tandaan natin na si Satanas ay walang binatbat ang kapangyarihan niya, of course, sa ating Diyos. Amen. Diba? Kaya nga, isipin na lang natin na kung si Satan ay kasing lakas ng Diyos, tandaan natin na siya ay magiging ever-present din. Parang, tandaan natin na hindi naman tayo lagi nakakaranas ng mga masasamang bagay, diba? Nakakaranas tayo ng problema, pero hindi palagi. Bakit? Kasi si Satan, kahit na maraming katulong yan, ay hindi niya naman kayang, guluhin lahat ng tao sabay-sabay. Diba? Equally strong, and nandun pa nga, of course, yung fact na ang ating Diyos ay yun ang kaya. Kaya niya maging everywhere at once. Amen. So, kaya niya tayong bantayan at the same time, i-bless at the same time, diba? And, yun, lahat na yun. Diba? So, let's also go to Romans. So, pag pumunta tayo sa Romans, ito, ang book na, very romantic, the book of Romans. Then, book of Romans. So, diba, sa Romans 8, verse 6, ano pa yung mga natin tungkol dyan? Romans 8:6, sabi, so letting your sinful nature, well, of course, sa NLT yan, actually, ito na lang tayo sa aking New King James Version. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Amen. Diba? So yun actually, tama din naman to. Hindi ko lang siya ginagamit kasi mas madaling intindihin sa King James and New King James. So yun nga Diba? For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, talagang, dito kasi, makikita natin dito na ito ito yung isang cause kung bakit, diba? Nangyayari yung mga negative na bagay, including death. Kasi, natutunan natin kanina na we actually have the power. Kasi, binigay na sa atin ng life, binigyan din tayo, of course, ng power ni Lord na to resist of course, ang death. Diba? Meaning, yung first resist yung mga powers ni Satan sa atin. Diba? Pero, sinasabi dyan na hindi nagagawa yan ng isang tao na carnally minded, na talagang nasa physical lang, hanggang physical level lang ang first kaalaman, whether kaalaman sa salita ng Diyos, diba? Talagang kapag hanggang sa physical lang ang pag-iisip mo, yan daw talaga ay naturally it leads to death. Bakit? Kasi lahat ng, of course, ang protection ni Lord sa atin, lahat ng blessings niya sa atin, lahat ng kailangan natin para mabuhay ng matiwasay, diba, sa mundong to, ay nasa-start sa spiritual. Kung doon pa lang hindi ka na makaabot, saan pa babagsak ang ating buhay, diba? So, to be carnally minded is death. So, talagang sabihin natin na, yes, tumagal ang buhay mo up to this year or this pero nonetheless, kung ikaw ay talagang carnal lang, na talagang puro physical lang at hindi mo man lang mag-grasp pang spiritual na kakayanan ng ating Diyos, expect na yan ay magli-lead to death, diba? So, hindi sinabi na actually sa New King James, diba, for to be carnal minded is death. Diba? But to be spiritually minded is life and peace. Amen. Diba? Dalawa pa nga Besides life, talagang with peace pa.
So, ganun din. Actually, sa New King James, ganun din ang pagkakasabi doon eh. So, letting your sinful nature control your mind leads to death, but letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Actually, pwede natin pag-connect tong dalawang version na to kasi dito, carnally minded, pagiging physical. Anong tinawag na sa NLT? Ang sinful nature. Diba? Ang ating makasalanan na side. Kasi tandaan nga natin na itong physical natin ay ito ang part natin na talagang affected ng kasalanan. Diba? Kaya nga tayo ay namamatay dahil sa first kasalanan ni Eva at Adan all the way back to Genesis. So, talagang itong physical natin, kung dito lang tayo, wala. Nandito tayo sa territory ng death. Kailangan mag-aangat pa tayo doon. Doon tayo sa spiritual mag-dwell kasi nandoon ang life and peace. Diba? So, dami ng mga verses na doon para, diba, bagsak na talaga ang sinabi ni Job doon. Kasi nga, it was meant, nilagay talaga yun doon. Tapos, pag na hindi lang yun ang babasahin natin. Basahin natin yung first rest of the Bible. Makita natin na hindi, nanggaling lang sa pag-iisip ni Job yun. Kinorek nga siya ni Lord eh. And hindi, natutunan niya rin na mali yung niya. So, at saka doon din natin matutunan na just because of course ito ay laging ginagamit ng mga preacher, ay ibig sabihin automatic ay tama na. Kaya nga, of course, katulad ng sinasabi din sa Bible, di ba? Kailangan natin maging, we also of course check yung scriptures, katulad ng example ng mga Bereans, di ba? So, kumbaga si Pablo na, di ba? Si Paul na ang nagpe-preach sa kanila, pero nonetheless, sine-check din nila yung scriptures. Kasi, syempre, may physical na imperfect side din si Pablo. Maaaring magkamali siya. Maaaring magsabi siya na something na galing sa katalinuhan niya, pero hindi galing sa katalinuhan ng Holy Spirit. Diba? So, eto, hindi naman nakakamali ang scripture. So, sige, diba? I-check natin. Kaya nga, it's important na we are in the Word. Diba? Hindi lang tayo nagre-realize sa sinasabi ng ibang tao. Diba? Just like in the same way na kapag tayo ay pumunta sa Facebook, mayat maya may namamatay na celebrity na hindi naman, diba? So, doon natin makikita, doon pa lang one of many examples lang yun na hindi tayo dapat lagi nagre-rely sa sabi-sabi ng mga tao. Kahit nasabihin natin mukhang reliable, kahit sabihin natin na reliable ang tao na to, may capacity pa rin yan na magkamali. Pero, ang salita ng Diyos hindi nagkakamali. Diba? So, kaya nga, diba, binasa natin kanina dun sa Deuteronomy, diba, sa 30:19, na yun nga, we have to choose life. And yeah, it's true. Pag binasa natin yung pag binasa natin yung continuation nun ng ano na yon, okay, balik lang ako doon. Okay, ito, diba? So pag binasa natin yung verse 20, yung continuation nun, sabi doon, how do we of course do that, diba? You can make this choice by loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. This is the key to your life. And if you love and obey the Lord, you will live long in the land the Lord swore to give your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. So, binigay din ni Moses. Of course, dahil in-inspire nga yan ni Lord, una sinabi niya, diba, na merong dalawang choice, death or life. Sabi niya, ano dapat piliin? Life. Binigay niya rin kung paano gawin yon, diba? You can make this choice daw by loving the Lord your God. Ano ibig sabihin na loving? Kailangan meron tayong relationship. Diba? Doon na rin pumapalo yung ating lesson about paano ba talaga ang tamang relationship. Kung ang relationship lang natin kay Lord ay hindi katulad ng relationship, let's say, sa ating mga asawa, sa ating significant other, diba? Paano yan? Ang mangyayari, diba? Parang ang relationship mo lang, nakikita lang kayo ni Lord every Sunday. Pwede ba yun na kunyari, ikaw ay, kunyari ang isang tao ay kasal, tapos nakikita lang sila every Sunday. Hindi naman dahil by necessity, hindi. Wala lang. Ganun lang talaga natural arrangement nila. Hindi talaga siya tunay na loving relationship, di ba? So, yun nga, di ba? We are by loving the Lord your God, obeying Him. So, sabi, obeying Him. Ano ba ang isang first sinabi niya? Of course, we have to be always in the Word, di ba? Sinabi kay Joshua, di ba? Always keep this book of the law. Di ba? Always read it continually. Di ba? Meditate on it day and night. So, yun. And of course, ayun, ang dami pang mga first commands ni Lord. Pero, basically, kung masusunod mo pala kahit yung dwelling in the Word day and night, madali nang sundin everything else, Kasi, ito na nga, of course, si Lord, diba? Sa buhay na salita, So, loving the Lord your God, obeying Him, and committing yourself firmly to Him. Diba? So, ayun, binigay na nga rin yung sagot, This is the key to your life. Amen. Diba? So, and, ayun, of course, pag ano naman tayo doon, so yun, binigay na yung answer. If we jump to the book of John, 5
paano ba naman first natin maano yun? Siyempre, hindi naman magbibigay si Lord ng utos sa atin na hindi natin kayang sundin. So naturally, in-equip niya na tayo kung paano natin maano yun. Kaya nga, if we go to 1 John 14, and let's go to verse 26, ito, nabasa na rin natin the before. Sabi sa verse 26, "But when the Father sends the Advocate as my representative, that is, the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you." So, ayun nga, katulad na sinabi natin before, kailangan talaga ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng yung spiritual na level ng knowledge. Parang hindi tayo agad-agad nadadala sa sinasabi ng mga tao na, ganito pala ang nangyari. Si Lord pala ang kumuha kay ganito, kay ganyan. Si Lord pala ang nag-cause ng ganito at ganyan. Itong kahirapan na to, binigay sa akin to ni Lord dahil tinetest niya ako, talagang pinahirapan ako ni Lord, so on and so forth, diba? Parang hindi tayo nadadala ng gano'n. Kailangan, yun lang ay hanggang physical level lang. Hindi naiintindihan ang tunay na intention ni Lord. Pero, sinabi sa atin na binigay na sa atin ng Holy Spirit, diba? Kaya nga importante na talagang ang Holy Spirit ay nasa atin na. Kasi binibigay sa atin yan lahat ng kaalaman including ang tamang pag-intindi sa Word. Diba? Kasi nga, the Holy Spirit will teach you everything. Diba? Lahat nga will everything and will remind you of everything I have told you. Ano ba ang sinabi ni Jesus? Ito, yung nasa salita ng Diyos. Diba? And if we go to 1 Corinthians, diba? So let's go to 1 Corinthians and let's go to 2. 1 Corinthians 2. Diba? Sa 1 Corinthians 2, if we read 14 to 16. Ito, sa 1 Corinthians 2:14, "But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means." Diba? So talagang let's face it, kapag hindi mo pa talaga tinanggap, of course, ang kabuuan ng ating Ama sa Langit, including, of course, meaning, Father, Son, and Holy Spirit, diba? Expect na hindi talaga natin, yan yung mga maintindihan na kahit na Kristiyano na, sinasabi pa rin nila na hirap talaga kasing intindihin ng Bible Hindi, kapag may ang Holy Spirit, ang dali-dali, isang basahan lang Kung yun Tapos nakakatuwa, isang basahan, yun ang ibig sabihin nun. Binasa mo uli, yun pa ang ibig sabihin nun. Diba? Nagigets mo yung other truths Diba? So, kasi nga, it sounds foolish to them and they can't understand it. Sinabi na mismo ng Bible kung bakit hindi naiintindihan ng tao ang Bible. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Pag tinuloy natin, verse 15, "Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others." And 16, "For who can know the Lord's thoughts, and who knows enough to teach Him?" Parang nagbigay pa ng question Sino ba daw makakaalam na, of course, nasa isip ng ating Panginoon, di ba? Who knows enough to teach Him? Pero ano yung sumunod na sentence doon? "But we understand these things, for we have the mind of Christ." Di ba? So, talagang it all boils down to talagang kailangan talaga na sa atin ang Spirit and hindi lang titigil doon. Pag talagang tunay na nasa atin na ang Holy Spirit, nandiyan na rin yung drive na basahin natin yung salita ng Diyos. Kasi, ayan nakikita natin dito yung katotohanan. Open up, bubukas na yung mata natin sa mga paniniwala ng mundo na mali naman Yun, katulad nga nun, na pag bumalik tayo dun sa sinabi ni Job, diba? Maling-mali talaga yon. Yes, nasa Bible nga, yung the Lord gives and the Lord takes away. Diba? Pero, hindi yon ang of course, ang sinabi ng Diyos. Sinabi yon ni Job. Out of his, lang yon, intelligence. Tandaan natin na maraming mga tao dito sa Bible na nagsasalita out of their intelligence, pero kinokorrect din, of course, ni Lord. Tingnan mo, magandang example doon, si Elijah. Si Elijah, ilang beses lumabas sa bibig niya ng time na yon na, "Lord, parang kunin mo na ako kasi ako na lang ang nananampalataya sa iyo." Siguro, ang laking gulat niya, sinabi niya na meron pang 7,000 na tao na hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Para isipin mo, ang laki naman ng difference sa 1 tapos 7,000 na hindi pa siya kasama. Diba? So, in the end, wala, na-correct din kahit si Elijah na napakagaling. Tandaan natin na si Elijah ay, of course, later on, diba? Siya ang parang ni-represent siya, of course, later on sa New Testament in the form of John the Baptist. So, si Elijah isang major na prophet of the Lord and talagang isa sa mga examples of faith si Elijah. And nonetheless, kita mo naman, diba? Nanggaling mismo sa bibig niya, mali pa din. Kinorek pa siya ni Lord. So,
talagang we need the Holy Spirit para i-discern kung ang sinasabi ba sa Bible ay yun na nga ba talaga ang truth o kailangan pa natin basahin. And of course, kasama na rin doon na if you have the Holy Spirit in you, babasahin mo yung buong hindi lang babasahin yung isang verse at yun na yun, di ba? Dahil kung yun lang ang verse na yun, dapat pagbunta natin sa Book of Job, yun lang ang nakasulat tapos susunod na book na. Naturally, nandun pa yung mga ibang section kasi kailangan yun. Di ba? So, let us always meditate on the Word, di ba? Day and night. Well, let's read it continually so that we will become prosperous and successful. So, lagi natin basahin. Huwag tayo agad-agad magpapadala sa sinasabi ng iba. And of course, let us always keep to mind na kapag life, it's always ang ating first ama sa langit. Diba? Life, ating of course Diyos, and of course, naturally, pag death, si Satan na yan. Diba? Huwag na tayo magpapadala sa iba. Kasi yun nga umaabot na nga sa point na ibang tao, talagang nagagalit of course sa Diyos dahil ayun, parang sinasabi nila na, bakit kinuha mo ang aking mahal na si ganto, mahal na si ganyan? Ba't kinuha mo ang anak ko? Diba, bakit ka magagalit kay Lord? Si Lord ang nagbigay ng buhay dyan. Pero tandaan natin na hindi siya ang Oo, siya ang, of course, tatanggap dyan. Of course, kunyari tayo ay sumakabilang buhay na, diba? Pero tayo, of course, naman ay Kristiyano na talagang tinanggap natin siya ng kabuuan, tatanggapin niya tayo. Pero yung sabihin natin na siya mismo ang kumuha ng buhay natin para tayo ay pumunta na sa langit, mali na yun. Diba? So, let us always take yung context ng Word of God. Kasi tandaan natin na kahit si Satan, kayang gamitin ang salita ng Diyos. So, yun nga lang, in a twisted way. Mali. Diba? So, always read the whole Word, wag lang yung mga parts nun. And of course, read it with the Spirit para hindi tayo nadideceive. And of course, let's choose life. So, ayan, bumalik tayo dito ulit sa, of course, diba, connected nga diba, dito, sa ating situation ngayon, na ano ba to, ito na ba ang ating 5th day, na wala tayong so ano yun, parang dalawa lang naman choice natin dyan magre-rely na ba tayo dun sa sinabi ng iba na, sa gantong araw pa babagsak ang ating ilaw, or do we choose life, diba, dalawa lang naman yun. So, tandaan natin, if we choose life, nandyan ang miracle ni Lord, it's always available for us. Or, we can just wait dun sa sinasabing date ng mga iba. Diba? So, parang wala na no contest ang pipiliin natin. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the truth in your living word. We thank you, Father, for teaching us that all life comes from you. And you are not the one who will take away what you have given us. So, if you give it to us, it is ours, and you will not take it back. So we thank you, Father, for your living word that teaches us that you give life, and it is only the thief who comes to steal, kill, and destroy. It is only Satan who tries to take it away from us. But we thank you, Father, for through your word we have learned that we can, of course, resist all the works of the devil. We thank you, Father, for your word that teaches us to choose life. We thank you for your word that gave us life. And we thank you, Father, for your word that continually teaches us how to live our life. Of course, in your presence. Thank you for the word that teaches us how to live spiritually and not just carnally. Thank you, Father, for your word that gives us all of the blessings that we need for this life. And of course, we thank you, Father, for your goodness and your grace. We thank you, Father, for giving us the truth in your living word. We thank you, Father, for we know that you will continue to be with us. And of course, we thank you, Father, for the faith that can only come as well through your living word. We love you, Father. We honor you, and we praise you always. In Jesus' name, amen. Ano yan?